So guys, ayaw na siyang umandar. So ayan. Yung battery check na. So guys, lobat yung battery. So i-charge muna natin, tapos subukan ulit natin i-start mamaya pag na full yung battery. Guys, meron kong isang battery, so goods pa to. Ito yung iti-test natin. Subukan natin mag-start. Kasi kanina hirap mag-start kasi yun nga, na-confirm natin na lobat din yung battery. Subukan natin ito kung baka naglubat lang yung battery dahil sa kapipilit mag-start. So pag hindi ito mag-start, doon na tayo magto-troubleshoot. Kasi yung nga, ang issue nito ay hindi nag-start. Check side stand. On. So ayan guys, ayaw mag-start. So yan, may problema talaga. Unang i-check yung spark plug. Tanggalin natin dito yung clearings sa gilid. Guys, dito banda may naglalagitik na wire na pag in-start ko yung makina, may naglalagitik dito banda, parang sign na may short circuit. Subukan natin i-start. Yan. Yan. May naglalagitik dito banda. Parang gusto niya mag-start pero pinipigilan, napipigilan kasi may short dito banda. So subukan ko to ditong
tingnan yung mga wires. Guys, nagtitest muna tayo sa fuse gamit itong circuit tester. So buo lahat siya guys. So guys, lumabas yung check engine. Error 12. So guys, mayroon siyang error 12. Pero nagre-redondo. So guys, ayan, namandar na. So dito kanina para siyang may naglalagitik kasi yung spark plug niya bitin na makapagbigay ng kuryente. So hindi na kaya ng spark plug, kaya ayun, naglalagitik dito kasi may problema na yung spark plug. So ngayon pinalitan ko siya. So ayan, nag-start na siya. Start rate natin. So ayan guys. So kanina dito kaya siya naglalagitik dahil sa spark plug niya. So i-test natin yung spark plug. Dalawa lang yung pwedeng dahilan ng spark plug. Pwede siya high resistance at saka may short na siya, kaya siya kanina naglalagitik dito. So ayan guys, test natin yung spark plug. Dito siya. Lihaan muna natin para maganda yung pag-test. Gamit itong multimeter tester. Sit natin sa ohms, dun sa mas pinakamataas na resistance. Ayan, mega ohms. So kung i-test guys, good pa naman siya. 3.70 kilo ohms, tapos wala siyang short. So ibig sabihin, pag nadaluyan na to ng kuryente, doon siya nagkaka-problema. So kasi tinest natin siya,
wala siyang sign. So ibig sabihin guys, mayroon kasing mga ganon na pangyayari na kapag pinaandar na yung motor, nadaluyan na to ng kuryente, doon na to nagkakaroon ng malfunction. Kasi pinalitan natin ng bagong spark plug. So ayun, mandar na. Ibig sabihin dito lang yung problema sa spark plug. Yan, wala naman siyang sign na short kasi open line siya. Tapos sa resistance niya, kung baga sa reading ay yan, good pa naman to, pwede pa naman to, pero yun nga. Dapat kasi yung spark plug hindi lang nagbabase sa test, kasi nangyayari yun nga, pag nadaluyan na to ng kuryente, doon na siya nagmamalfunction. So pwede sa loob mayroon na tong crack, nagkaroon na ng crack yung electrode, kaya pag nadaluyan na ng kuryente, doon na siya nagmamalfunction. So yun na nga, napalitan natin ng bagong spark plug. Ayan, so goods na siya. Ayan, under na.